Hello pong muli mga kabayan, kamusta pong muli? Nagbabalik pong muli ang inyong lingkod, si Katambay Manong po, para po mag-komento po sa inyo. Samahan niyo po ang inyong lingkod mga kababayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat, saan masulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayong lahat mga kababayan. At shoutout po muna mga kababayan kay Jake Yahut ng 4531 at kay Gina Ray, Solid DDS po ng Berlin, Germany, at kay Kingston ng 123 ng Hong Kong. Maraming salamat po sa inyo sa mga biyayang pinakakalob po ninyo sa inyong lingkod. At syempre po, shoutout na rin po kay Ma'am LB at kay Sir Manny ng North Miami, USA. At syempre po kay Grace Obet ng California, USA, Michelle Del Valle ng New Zealand, Sara Nakamura ng Japan, Melencio Bandibas ng Jeddah, Arabia. At syempre po kay Trojenta 9828 ng Korea. At syempre po si Lopez Ebina ng Saitama, Japan. Shoutout po mga kabayan. At syempre po shoutout din po kay 29 Pagalinginawa po. At syempre po kay Narciso Esteban ng Bulacan. Shoutout po sa mga taga-Bulacan natin. At syempre po sa buong bansa, sa buong Pilipinas po. Shoutout po. At syempre po kay Reynaldo Pexon mga tambay. Shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa tiwala mga kababayan. At syempre po shoutout na rin po sa buong mundo na meron po tayong kababayan, mga Pilipino o OFW sa North America, South America, Europa, Middle East at sa buong Asia, mga tambay, sa buong Asia. At syempre po sa Australia at New Zealand, mga katambay. Shoutout po sa inyong lahat. Ito na po, umpisa na po natin mga kabayan. Ang napakaganda po na nangyari po sa Hong Kong. Kaya po nakakatuwa po, nahandyan po ang ating kababayan si Kingston ng 123 sa Hong Kong. Ay nahandyan po ang Team Duterte, ang PDP Suka na sinasabi po, Team Suka po. At syempre po ang Vice President ay nakiisa po. Paano po matatalo ang mga ganitong klaseng lingkod bayan sa ating bansa? Napakahirap pong talunin ang partido, ang grupo ng dating Pangulong Duterte at ng Vice President na nagtatrabaho po at nakikita ng mga Pilipino ang resulta ng kanilang trabaho. Ikumpara mo sa binigay sa ating resulta ng trabaho ng binagoongang Pilipinas. Anong resulta ang binigay sa atin? Kaperahan, pamumulitika, napakaraming issue ng kaperahan mga kabayan. Umpisahan na po natin at napakahaba po mga tambay ang nangyari pong pagtitipon lalo na naganap po sa Hong Kong at napaka-proud po at hindi pong magkamayaw ang ating mga kababayan sa Hong Kong mga katambay. Sa dami po sa dami, daan-daan libo po ang talagang sumuporta sa Team Suka o Team Duterte mga tambay na sinasabi po may nanggaling po sa Japan, sa China, sa Macau at syempre po yung mga kababayan natin nagpunta rin po galing sa Pilipinas at marami pa pong iba na bansa na nagkaisa po para po makiisa sa ginawa pong Thanksgiving po diyan po sa Hong Kong mga katambay. Ito po, umpisahan na po natin mga kabayan ang ating dating Pangulong Duterte sa Hong Kong. Magandang hapon ho sa inyong lahat. Alam niyo, I do not know if you still believe in me. Pero nakatingin ako sa inyo, na dapat magkita-kita tayo doon sa ating bayan. Kaya lang sa sitwasyon natin ngayon, kailangan talaga pumunta tayo sa ibang bayan maghanap buhay.
Pero sa akin, the fact that malayo kayo sa pamilya ninyo, dama ko yung lungkot at alam ko yan. Kasi ganon rin ako noon. Almost 3 years sa labas ako nagtatrabaho. Well, nagtitraining para pag sa connection ko sa pagka-abogado. Grabe po, no? Talagang bumuhos po ang ligaya at saya ng ating mga kababayan sa Hong Kong. Mga tambay, talagang lumuluha po sila. Napapaluha po sila sa saya, galak. At syempre po, nakita po nila, talagang nasaksihan po nila. Muli, ang dati pong presidente ng napakagaling na nagdaan sa ating bansa na isang presidente, Rodrigo Roa Duterte. Ginawan pa po ng fake news yan, mga tambay. Ginagawan po nila ng fake news yan na kumakalat po ng mga trolls po, ng mga vlogger, mga trolls vlogger po ng dating Pangulong Duterte. Pinakakalat po nila na yan daw po ay nagtatago na, mga tambay. Yan daw po ay umalis na ng bansa dahil daw po yan ay meron na raw pong ICC warrant of arrest daw po, mga tambay. Ibang klase itong mga vlogger na ito. Tapos sasabihan po nila ang mga DDS vlogger daw po ang fake news. Samantalang sila, ibang klase po, mga tambay. Kontrolado po kasi sila. Hawak po sila ng gobyerno yata, mga tambay. Yan din po sinasabi ng Vice President. Ang buong gobyerno ay iniwanan na po sila, lalo ang Vice President, mga tambay. Nagsama-sama na po. Sa kanila, pwedeng gumawa ng fake news. Open sila sa fake news, mga tambay. Pero ang mga Pilipino na nakakita ng problema ng bansa, kalaban po nila, mga kabayan. Ibang klase. Kaya OFW, yan ang pinakamasarap na magkikinig ako. OFW, mabuhay kayong lahat. At ang mundo dapat magpasalamat na merong mga Pilipino na magpunta dito sa kanila, sa ibang bayan, para magtrabaho para sa kanila at para sa atin, makaipon ng pera para sa pamilya natin. Kasi, well, you know, it would take about 7 to 10 years bago mawala itong sitwasyon natin na ganito. But in the meantime, that we are not really ready economically to provide opportunities na trabaho para sa lahat, then I said, napipilitan tayo dito maghanap ng trabaho para sa ating mga pamilya. Kaya ako ngayon dito, this is not the first time that I have kaharap ko kayo. Tanggapin na lang natin kung ano ang nasa palad natin at magdasal tayo na yung pagod ninyo ngayon dito ang makinabang ang mga pamilya ninyo at ang mga anak ninyo. Mabuhay kayong OFW. Kaya yung lahat ng
Kaya kayong lahat ng mga dalaga pa, ilan ba kayo? Matagal pa naman ako dito, 1 buwan pa. Pakasalan ko kayong lahat para lumigaya kayo at magkaroon ako ng maraming pera. You know, hindi lang ito sabihin ninyo. Hindi ako nagbubula, ha? Yung mga taga rito na tumanda na nung nakilala yung pamilya ko. Yung matanda na, yung may karanasan sa... Nakita po natin, talagang hindi po ba nagbabago po ang karisma, ang dating Pangulong Duterte. Nandiyan pa rin po yung kanyang pagbibiro, po sa ating mga Pilipino. Pero po yan, minamasama po yan. Mamasamain po yan ng mga kritiko po ng dating Pangulong Duterte. Mamasamain naman po yan, mga tamay. Bibigyan naman po ng mga issue yan, mga kabayan. Ganyan po sila. Lagi po silang nakatutok lang po sa mga Duterte, mga tamay. Hindi po ang problema ng bansa ang asikasuhin. Korupsyon, droga, kriminal, mga kriminalidad, napakarami. Ang nakatutok lang po ang gobyerno sa mga Duterte. Paano ito mapabagsak? Siyempre, kasama na naman po ang ICC. Buhay na naman po ang ICC sa kanila. Davao noon, alam ninyo yan na ang sitwasyon namin pareho sa inyo. Matagal kaming walang ama kasi abogado siya. Maano pa naman ang Pilipinas noon, ang hanap buhay nasa siyudad talaga. Ang abogado walang silbi dyan pag sa barangay. So, ganun na-experience namin, ako, na ang tatay ko iniwan kami sa lolo pati lola ko at ang tatay ko nagtrabaho sa labas. Ganon, sa labas ng probinsya. So, damang-dama ko talaga yung buhay ninyo. Huwag na yung kalungkutan. Huwag na yung, kasi that's reality. Ginusto man natin sa hindi, kailangan talaga maghanap buhay. So, huwag na masyado yung mga sentimental na basta dito, punta tayo dito, nagtrabaho. At nandito kami, pinsan, napasyal ako, kasama ko ang anak ko. Saan ba si... May anak ba ako dito sa labas sa inyo? Sobra naman yung 5. Pagkaalam ko 2. Saan ba pamilya ko? Wala pa, sir. Wala pa. Wala pa si Inday na nakausap, okay na. Ang importante dyan si Inday kasi Inday yung politiko eh. So, mabutit naman.
So anong pag-usapan natin? May pera kayo ibigay? Basket 10 Hong Kong dollars lang. Walang makinakitain dito. Sunod punta ko dito, magministro na ako. Kasi pagtapos ng usapan natin, give dahil lahat. Well, ang problema natin sa Pilipinas ngayon, hindi na kasing bigat noon. You know, you'll have to be patient with government. It is not at all times maganda. Minsan ang gobyerno may kapalpakan. Ang akin lang, well of course, kasi from the outside na ako, na makikita ako na yung ganito, yung seldom na tinitignan ng tao, ng Kongreso, na masilip lang man kayo kung ano ang kailangan, not only dito sa Hong Kong, but all over the world, Filipinos who work there because they have to. So, ang akin, nagpapasalamat ako. Ang una-una, yung tulong ninyo sa economy ng bayan. At second, yung social order. Yung problema na yung mga anak natin makapag-aral ng husto. Kaya naman ako nakita ninyo na patong-patong ang kaso ko. Sa totoo lang, baka ang balita ko may warrant daw ako pag... Hindi, totoo. Yung sa ICC or something. Matagal na akong hinahabol ng mga putang ina. Ano man ang kasalanan ko, na ginawa ko man ang lahat sa panahon ko para may kunting katahimikan at mapayapa ang buhay ng Pilipino. Ang problema nito, ewan ko kung ang tingin. Tama po yun mga kabayan, di ba? Yung binigay po ni dating Pangulong Duterte sa atin, kapayapaan, di ba? Siguridad natin ng 6 na taon. Di ba? Siguridad. Hindi po siguridad ng mga kriminal. Hindi po siguridad ng mga drogista. Hindi po siguridad ng mga drug addict. Di ba? Ng mga drug lord. Siguridad ng mga smuggler. Mga magnanakaw na politiko. Di ba? Hindi po siguridad ng mga oligarko. Mga katabay, siguridad po ng buong bansa, buong Pilipino. Ngayon po, nakita po natin sa bagong Pilipinas, puro siguridad po nila ang inaasikaso. Kapangyarihan po nila na ayaw nang mawala sa kanilang inaasikaso. Puro pagpapabagsak po. Kaya po, ano sabi ng dating Pangulong Duterte? Balitang-balita po sa ating bansa na talagang ICC. Totoo po yun. Ginagawa na nga po siya ng fake news eh. Di ba? Meron ng warrant of arrest. Nagtatago na raw po siya. Totoo po yun. Marami na po nag-vlog na talagang ang ating Pangulo, dating Pangulo ay nagtatago na raw po. Dahil nga po, arestuhin na raw po ng ICC at may warrant of arrest. Ibang klase pong manira sila at gumawa ng fake news, mga kababayan.
Ako raw yung o ganito na lang. Ito ganito na lang. O sa ito. Assuming na totoo. Totoo talaga yung naririnig ninyo. Bakit ko ginawa yan? Para sa sarili ko? Para sa pamilya ko? Para sa inyo at ang inyong mga anak sa ating bayan. Kaya ako man ang higiin ko na lang sa inyo, total, kung ganito man talaga ang swerte ko sa buhay, okay lang, tatanggapin ko yan. Wala tayong magawa hulihin tayo kung ikulong tayo. Kaya lang, meantime, mag-contribute kayo, baski $5, $10, para paglabas ko sa presuhan, pagawaan ninyo akong manjumento. Tingnan niyo po, dinadaan pa sa biro ng dating Pangulong Duterte. Dinadaan niya pa. Yung ginawa niya pong sakripisyo, unang-una, hindi naman po sa kanya, hindi naman sa kanyang sarili, hindi rin sa kanyang pamilya. Ginawa niya po yon para sa atin po, sa taong bayan. Yung ginawa niya po, hindi niya po pinagsisihan ito. Kaya lang, ang nakaupo po ngayon, ibang klase po. Dahil pamumulitika, pagpapabagsak, kapangyarihan na ayaw nang maalis sa kanila. At may kasama pa raw pong bonus na droga di umano. At isang damukal na kayamanan dahil napakarami pong involvement ng pera nila ngayon. Ganyan po katindi. Ganyan po. Ganyan din po tumanaw ng utang na loob po ang binagoong ang Pilipinas. Nakita niyo po kung paano po sila tumanaw ng utang na loob. Maipalibing sa panahon po ni dating Pangulong Duterte, naipalibing ang kanyang ama. Na napakatagal na panahon na hindi ito naipalibing ng kahit sinong presidenteng nagdaan. Mga kababayan, tanging taga Mindanao lang, dating Pangulong Duterte, ang nagkaroon po ng yagballs, political will na maipalibing yan. Pero ganun din po ang nangyari sa Vice President. Nabudol ang Vice President, pinangakuan ng unit team at susunod na presidente ng bansa pagkatapos ng kanyang termino. Ano po nangyari? Pabagsakin ng Sara Duterte. Tamnan ng mga issue confidential fund na 125 million. Samantalang yung issue po sa kanila na hindi po iniimbestigahan nila. Trillion po ang pinag-uusapan. Trillion hindi milyon, trillion. Katabi ni Rizal. Si Rizal may hawak na libro Akin kaya bakit? Tumahimik ba ang bayan natin kung Pilipinos hold up dito, hold up. Wala nang ginawa ngayon Tayo mga ayaw ng gulo, napipilitan tayo to confront evil because nandyan sa harap natin. Sino ba naman gustong pumatay? Putang inang yan. Bakit ako why would I waste my time? Binila, pumapatayan si Duterte, lumalabas ng gabi, ganon. And so, sino ba naman gustong maging security guard? Na ang kinuha ko law. But, guro sa trabaho, alam mo sa gabi, diyan rin lumalabas yung mga masasamang tao.
At dyan rin lumalabas yung nakakatakot na magandang babae sa buong bayan. Sino bang nakita ninyo maganda sa araw? Nakita? Sa araw. Yung nagtatrabaho, pati ng basket, na mamalinggi. Pero pagkagabi, makita mo, lumalabas, mga anghel, gising na. Ang mga demonyong putang inatulog na. Nakita niyo po ang mga karisma. Talagang nandiyan pa rin po. Hindi pa nawawala ang mga kung paano po magbiro ang dating Pangulong Duterte. Diyan po siya nakilala eh. Yung mga salitang maanghang, mga palamura na may dating dahil nga po sa nakikita niya po rin eh yung kanyang dinanas na bilang politiko, mga tambay. Talagang dadanasin mo talaga makapagsasalita ka talaga na hindi maganda. Dahil una-una yung dinanas niya po na bilang siya po ay naging mayor ng Davao City. Na alam naman po natin ang history ng Davao City ay hindi naman po tahimik. Pinamumugaran po yan ng sari-saring mga kriminal, mga terorista. At nahandyan pa ang grupo ng NPA. Di po ba? At syempre po, laganap din po dyan ng droga noong mga panahon po na yon. Di po ba? Kaya po, yung sinasabi nga po ng dating Pangulong Duterte, siya po ay nag-aral na abuga siya. Pero ang nangyari po sa kanya ay para daw po siyang security guard na lang. Dahil yung tinutugis niya po kasi masasama eh. Ang masasamang tao po, ang tinutugis niya para magkaroon ng kapayapaan ang bansa. Lalo-lalo nung panahon siya ay mayor ng Davao. Di po ba mga kababayan? Ituloy po natin. Hindi, ano na lang tayo, seriously now. No, our country is not yet that well off. I'm very sorry na nakikita tayo dito at kayong napunta dito sa loob kasi sa labas mga Pilipino rin naghihintay doon. So sino may-ari itong mahinang klase? Siguro contribute lang tayo. Gawa natin third floor for exclusive use. Para every Saturday makita-kita tayo. Yan na. Maraming mag-uwi dyan, buntis na. Wala yung mga dalaga. Mahirap kayo walang ano. Hindi ako mag-survive ng buhay na walang dito pa. Nandiyan ba asawa ko? Well, you know, ganito yan. We were not really ordered, but maybe it was a form of an order. But ang dumating sa atin ay request from the Hong Kong authorities that we avoid talking about politics. Ako wala naman akong no plans to talk about politics. It's too early. I will talk about it sa Pilipinas. Doon na lang kayo makinig. I'm not trying to
na kayo you vote for I leave it up to you to decide for your own kung ano talaga ang mabuti para sa bayan. Pero kung ano kayo, if you have to listen to some advice, maybe you can consider the advice ng former president. An advice that is only good for the country. I am not talking about any candidate, but the interest of the Philippines. Tama po yung mga tambay. Kasi meron din palang request ang Hong Kong government na huwag masyadong pag-usapan ng politika doon po sa ginanap po ng kanilang Thanksgiving, mga katambay. Pero nagpahayag naman po ang ating dating Pangulo Duterte na kung siya naman po ang tatanungin natin na magbibigay na advice ay mas paniniwalaan po natin ang kanyang advice. Kasi nakita naman natin ang ginawa sa atin ng 3 taon, mga katambay. Paano mo paniniwala ang magbigay na advice yun? Hirap na nga po magsalita ng diretso. Nagkakanda bulol-bulol na nga po sa kanyang mga salita sa kanilang rally. Di ba? At paulit-ulit na lang din po ang sinasabi, mga kabayan. Puro paninira. So, but meron akong mga kaibigan na nandito. Grupo kami dumating. I happen to promise my sa ano nga yung wala pang asawa ko. Wala ito si Hanelet kasi ang asawa ko overseas worker niya. Yung asawa ko ngayon, yung una kong asawa, wag na yon. Nanay ni Inda yun, medyo problema tayo. Alam mo yung nanay ba ni Inday? Tisayan. Tapos nakita ko yan sa aeroplano, stewardess eh. So, pag hinanap ko kung saan yung bahay. Doon sa Monteverde, doon sa Davao. Pasok ako sa mga bahay-bahay doon, nakita ko ang gaga. Nagalaba. Sabi ko, maganda ito Tapos sa hagdanan ako sa kabilang, sabi ko, Miss, labandera ka? Ewan ko kung sino taga-Davao dito. Yung hagdanan nila may nung nahalata ng nanay si Puring, mother-in-law ko, inilipat yung aso doon sa hagdanan. Tang ina, hindi ako makaakyat. Kaya hiningi mo ano lang yan yung ano tawag yan, pokpok sa Bisaya. Balutin mo ng karne, tapon mo doon. 2 araw ang aso nila 2 aso na ako na. Tangina mo. Nung namatay,
Kasi ang nanay ni Elizabeth may pwesto sa bangkiruhan. Mga damit. Kaya, yun. Ito naman si Elizabeth. Mahaba ng istorya. Pero basta tinanan ko. Dinala ko sa Digos. Kasi nung na high school ako, nag-abot ako ng Digos. 7 years ako sa high school eh. May graduate school na doon. Umabot talaga ako ng Digos, putang ina. Doon na ako nag-graduate. Sa bagay, sa totoo lang ha, hindi ako nanggayabang. Nothing to be proud of. Nothing to... Alam ba ninyo, ang presidente ninyo, 7 years high school. Oh, taga-Davao, alam, alam. Tignan mo ako, sinong mahusay sa lahat? Kasi nag-aral ako ng matagal sa high school talaga. Tinapos ko ng 7 years para ma-master ko yung buhay. Nakita niyo po mga tamay kung gaano po, gaano po ka-joker. Napakahusay po mga magbiro mga tambay. Pero ang mga hindi po makakagusto rito ay mga kritiko, di ba? Bibigyan na naman po nila yan. At magsasalita na naman po dyan ng human rights, mga kababayan. Tingnan nyo po. Magsasalita na naman po. Babatikusin na naman po ng human rights yan. Ang Pangulong Duterte, ang dating Pangulo. Pero yan po, ang mga Pilipino po nagmamahal at nakita po kung paano po siya magtrabaho ng 6 na taon, ay tanggap na tanggap po lahat ang biro ng dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Ngayon, noon nagpunta ako dito, punta kami ng pamilya, wala naman kaming kilala. Ngayon, magpasok ako sa harap ninyo, mayabang na. Mga kababayan, ano bang sunod ang gagawin natin? Ano ba itong Pilipinas? Maligaya kayo o hindi? Maligaya pala ako. Sa bahay, hindi na ako. Yung Inday na. Ayun ang maldita. Di ba sinabi ko sa inyo, sino yung mga matatanda dito, nanay? Di ba sinabi ko sa inyo, maliit pa yan si Inday? Sinabi ko na sa inyo, maldita yan, bantay kayo. So, nakita nila nagbugbog ng pulis. Hindi lang yun. Hindi, yung nakita lang ninyo sa TV, maraming binugbog yan, mga driver. Mamili kayo ng kalaban. Hindi, ano yan si Inday? Bright, smart, pero mainit ang ulo. Hindi na ako magtagal kasi ang pinunta namin dito magpakilala naman. Sabihin ko lang yung mga pangalan, tandaan lang ninyo. Si attorney, si lawyer, Jimmy Bundok. Kaya, nandito pala eh. Then we have General Philippine Constabulary ito, PPC. General Ronald Bato de la Rosa. Hinuli ng pulis. Pulis yun, uli nila.
Tapos ang sunod, patron ito. Patron ito. Yung iba may mga medalya pa. Si Christopher. Saint Christopher. Senador para. Senador Christopher. Lawrence Bongo. Ito yung si Bongo, noon po, the longest time nakikita ninyo, Mayor, ako, ito yung aide ko. My first aide was a military man. Si Lieutenant, si Jimboy. Kabarkada niya namatay, tapos sabi niya, kung wala pa akong kapalit, many years ago, nag-volunteer siya. Sabi ko, sige. Pero mahusay, Senator Bongo. Pero walang ito bright ito. Bright talaga ito. Chinese ang check, magkwenta ito sa yung mga finances namin, gano'n. Hindi na magamit ng calculator. Dito lang. Putang ako nga, 1 plus 1, 3 na. Tapos may isa to, tayo may-ari ang mga ilunggo, re? Damo. Si Attorney J.V. Hinlo, Western Visayas. Well, actually, ang Western Visayas, walang representation. Wala talaga. So, baka you might think it over at magbigyan mo. Then we have Attorney Raul Lambino. Pangasinan kasi, no? Ilocano to. Sino Ilocano dito? Pinam. Ang sunod si Rodante Marcoleta. Is a very decent man. Sinong iglesia dito? Kandidato natin yan, ha? Mudahkan si pastor. Kibuloy na lang mo. Pastor Kibuloy, Mayor, nasa standing. So, kung dito siya dito sa sunod na standing. Puro mudahkan siya. Si Pastor Kibuloy. Nandito pala. Hindi ko alam yan, ha? Honestly. Tatakbo pala. Baka naglakad ito kasi hanggang ngayon wala pa. Di ba siya yung kaharap ninyo palagi? Pastor Apollo Kibuloy.
Tingnan yung relo niya, pati yung relo ko. Pareho. At least si Pastor, pag humawak siya sa dibdib niya, kaharap kayo, yung pag-ibig niya yan para sa lahat. Kami naman, kung maglugod, tapos nakatingin ng magandang babae, gano'n. Pero yung mga gano'n na I am proud to meet you, mga gano'n na style. Pero yung mga gano'n, tapos huwag yan. Huwag na yan. Ang sunod si Attorney Vic Rodriguez. Ito, mahusay ito. Mahusay talaga ito. Galing ito ng Malacañang. Sana ito maging chief of staff, pero ayawan ko. I will not elaborate. Ayaw kong magsira ng tao. Pero ito, umalis ng Malacañang because it was a matter of principle for him. So, maintindihan na ninyo. Talagang prinsipyo na tao. So, itong isa, gusto magdagdag ito ng babae sa buhay niya. Magdagdag ito ng mga 3 pa, kulang ang sweldo nito. Si Epe sa kita mo? Basta yung magganang ka dyan. Style bulok. Totoo. Ang mga ako bigay na kilala. Tapos ibig mag-handshake, mag-ganon muna. Hindi ka naman Diyos. Ginagawa ka lang ng ibahin mo. Ibahin mo na yung style mo. Bulok na yan. Tapos may idagdag kami, kung sakali lang. Total makatulong ito. Ibig sabihin, kung sumubra kami sa numero, but taga Davao kasi ito. At hindi naman namin mapigilan kung tumakbo. Nandito, hindi ko naman hiyain. So, isasali ko na lang rin baka. Doktor ito. Pero ang balita ko, mga 8 na pasyente niya namatay na.
either mali yung medisina binigay niya o pinatay niya kasi ayaw magbayad. Dr. Mata. Kumpiyansa kayo niya. Sa totoo lang, sa lahat na mahiya lang ako sa lahat na binasa ko, at least tatlo ang medyo matino dito. Ayan po mga kabayan, mahaba pa po yan. Ayan po, napakasaya po at napakasaya po na nangyari po sa ating mga kababayan po. Yung kanilang na-experience at siyempre po ang ginawa pong napakaraming pagpapatawa po, biro po ng dating Pangulong Duterte sa ating mga kababayan sa Hong Kong. Napakasaya po ang naging Thanksgiving. Pero po yan, yung mga biro naman po ng ating dating Pangulong Duterte ay mamasamain naman po yan ng kanya pong mga kritiko. Expected na po natin yan mga kababayan. Di po ba? Pero yung sinasabi nga ng dating Pangulong Duterte, mga kababayan, alam na po natin yung sinasabi niya po, ano po ba, sino po ba paniniwala natin? Yung sa kabila na puro pangako ng 3 taon, corruption issue, o ito nang may nagawa? Ito na. Sino po paniniwalaan natin? Yung may nagawa na po ng 6 na taon? Nagkaroon tayo ng kapayapaan ng 6 na taon? O itong 3 taon na naglingkod sa atin, na nagbalikan po lahat ng problema ng bansa? Lalong-lalo po ang mga promises na hindi nagawa. Mga kababayan. At sobrang pamumulitika. Alam na po natin yan mga kababayan. At syempre po, nakatatak na po yan sa ating isip. At syempre po sa ating puso. Kung sino talaga ang tunay na naglingkod bayan. Yung 6 na taong napakaraming programa o yung 3 taong puro pamumulitika, pera ang issue at puro pangako lang ang binigay sa atin ng 19 Congress. Kasama po yan mga kabayan. Muli po si Katambay Manong, mga kabayan, hindi naman po tayo tangat bobo. At syempre hindi naman tayo bingi, pipi at bulag. Alam po natin na nangyayari sa ating bansa. Tangkilikin po natin ang iniendorso po ng dating Pangulong Duterte. At ito po ay magtatrabaho po. Hindi niya po ito i-endorso nang hindi po makakatulong sa ating bansa at sa ating bayan. Mga kababayan, maging matalino na po tayo. Huwag na po tayong maniwala at magpabudol muli sa mga politikong puro bunganga lang at puro pangako ang daladala sa atin. Nagsitanda na po sila dyan. Pabalik-balik na po sila dyan mga kababayan. Huwag na po natin silang bigyang muli dahil kabisado na po natin silang magtrabaho. How many years na po? Dekada na po yan, mga kababayan. Muli po, maraming salamat po. At congratulations po sa mga kababayan natin sa Hong Kong. Talagang na-enjoy po, mga kababayan. At syempre po, congratulations po sa ating lahat. Dahil po ang mga Pilipino ay hindi po naniniwala sa mga nambubudol, mga kababayan. Gising na tayo. Maraming salamat po sa mga nagusto po ng ating Tambayang Mga Kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Ingatan nawa po mga tambay. Paalam. Bye-bye.